Kaya pala medyo kulang ng konti, ano. Binati ko kayo ng good morning, morning lang sinabi niya, wala yung good. Okay, pumasok na po tayo sa bagong taon. Taon nga eh. Gusto ko bagong taon, di bagong buwan. Ayan. Tingnan ko muna yung mga nagagandahan yung mukha. Yan. Parang hindi naman halata na meron kayong mabibigat na problema. Ayan. Maliban lang sa yung walang pera, halatang halata. It's the month of August. Malapit na po ang birthday ko, pero tumatanggap na po ako ng maagang regalo, kaya nagpaparamdam po ako sa inyo. Tagal-tagal pa naman, 29, at 3 pa lang tayo, 26 days more. Kumusta po tayo mga kapatid? Nakalipas po ang dalawang bagyo, si Dante at saka si Omeng. Di ko alam kung meron pang darating, pero sabi nila 16 pang bagyo ang darating. Nakakalima pa lang tayo. So, hintay-hintay lang po tayo. Darating din naman yan kahit na hindi natin ipanalangin. Salamat at maaaring ang iba po sa atin ay binaha. Sino ang mga binaha dito? Si Brother Romy talagang babahain to dahil sa ilalim mismo ng bahay yung daan ng tubig. Ilib nga ako sa construction method ng bahay ni Brother Romy. Matibay. Hanggang saan ang tubig sa inyo, Brad? Lalo doon sa may yung pinagburulan dati. Kasi pababa na yun eh. Sa loob? Wala namang naligaw na isda. Okay lang sana kung dito po, sino pong mabinaha sa inyo? Si Nancy, Valentina, hanggang saan po yung tubig sa inyo? Hanggang dibdib. Sa inyo po, hanggang saan ang tubig? Hanggang saan po ang tubig? Hanggang tuhod, hanggang hita. Sa hita. Yung bahay po kasi namin, imbes na pasukin ng tubig, lumalayo po yung tubig sa amin eh. Pataas po kasi eh. Kaya sa tuwing binabaha kinakabahan na ako dahil nung Karina, natatandaan nyo yung Karina? Ang tubig po ay umabot po niya sa may bubong ng SUV natin. Ay, ito sasakyan natin. Kaya medyo kinakabahan ako. Kung po pwede nga lang sanang, bala ko nga bumili ng bangka. Kaso wala tayong paparkingan. Ako nga, walang parking ngayon eh. Pero huwag kayong mag-alala. Bibili po tayo ng bangka. Anyway, tayo pong lahat ay tumayo. Mananalangin po tayo. Meron ba tayong bagong dalo? O lahat ay dati na? Meron bang bago? Bagong ligo. Meron ba tayong bagong ligo? Meron. Praise God. Tayo pa'y manalangin. Diyos na nakakabatid ng puso ng iyong mga anak. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay umaharap sa inyo. Sa inyo po kami, Panginoon, humihingi ng gabay, ng pangunguna. Humihiling po kami, Panginoon, ng karunungan na pagkaloob niyo po sa amin upang kami ay matutong umunawa. Marinig namin, Panginoon, ang tinig mo sa mga salita na amin pong mapapakinggan. At ikaw, O Diyos, ang amin pong itinataas sa umagang ito. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami ng Santong Espiritu at magkaroon kami, Panginoon, ng pusong uhaw na nananabig at naghihintay na mapunuan ng iyong mga salita, O Diyos. Pag-apawin mo, Panginoon, ang pag-ibig sa amin. Ang kasabikan, Panginoon, ng mabatid ang kalooban mo sa bawat isa sa amin.
Kaya Lord, salamat po at hinihiling din po namin na balutan mo kami, Panginoon, ng iyong dugo at maging ang apat na sulok na bahagi ng sambahang ito, Panginoon, ay balutan mo ng iyong dugo at huwag mong pahintulutan ng kaaway na magambala ang gawain ito, O Diyos. Sa inyo po namin ipinagtatagubilin, Panginoon, ang katagumpayan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. At gayon din, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, na umapaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Salamat po, abutin mo ang mga kapatiran po namin wala sa araw na ito. Ano man, O Diyos, ang kanilang pinagdaraanan. Ano man, Panginoon, ang mga bagay na pinakaharap nila ngayon, O Diyos. Dumadalangin po kami, Panginoon, na sila ay iyong gabayan. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kalakasan na mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga pagsubok na pinahintulutan mong dumaan sa kanilang mga buhay. At gayon din sa mga may sakit namin, mga kapatid, pag-alingan po ang dalangin po namin na pagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Balik mo, O Diyos, ang kanilang lakas at sa susunod na gawain, Panginoon, ay mapasama na po namin sila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang maipaahayag sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Okay, makakaupo na po ang lahat. Muli, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Okay? Ayan. Ang ating pong tema sa buwan po ng Agosto ay pinamagatan po nating more than just a label. Tagalogin natin, higit pa sa pagkakakilanlan o pagkakakilala mo sa iyong sarili at ang pagkakakilala ng tao sa iyo, higit pa doon. Okay. Saan po natin hinango yan? We have 5 Sundays. Meron po tayong 5 linggo sa buwan po ng Agosto. Kaya marami po tayong matututunan sa buwang ito tungkol sa salita ng Diyos. So tayo po ay tumunghay sa ating mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa aklat po ng Roma, Kabanatang 2. Magsisimula po ito sa talatang 17 at magtatapos sa talatang 29. So pakinggan po natin maigi at nawa ay makatagpo po tayo ng Panginoon sa inyong kinakaupuan. Ako po ay dumadalangin na katagpuin kayo ng Panginoon sa inyong mga sitwasyon ngayon. Ano man yun? Ano man ang kalagayan nyo ngayon? At naniniwala ako na patuloy na nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang po sa pastor, kundi sa bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na yung sa mga meron pong bukas ang puso at sabik na babatid ang kalooban at kapahayagan ng Panginoon sa kanyang buhay. Verse 17, English nga po lang sa akin, tatagalogin ko na lamang po. Now you, if you call yourself a Jew, if you rely on the law and brag about your relationship to God, yung ipinagmamayabang mo ang relasyon mo sa Panginoon. If you know His will, kung batid mo ang kanyang kalooban and approve of what is superior because you are instructed by the law. At kung tinatanggap mo at binibigyan mo ng pagsang-ayon na kung ano ang higit na nakakataas sapagkat ikaw sa iyong pagkakabatid ay may kaalaman sa salita ng Diyos. If you are convinced, kung ikaw ay naniniwala, you are a guide na ikaw ay gabay. Okay? For the blind, para sa mga
bulag or spiritual na kabulagan. Hindi yung literal na kabulagan. Kung ikaw'y naniniwala doon. A light for those who are in the dark, liwanag sa lahat ng mga nasa kadiliman. An instructor of the foolish, tagapagturo ng mga hangal. A teacher of infants, guro ng mga sanggol. Because you have in the law the embodiment of the knowledge and truth. Sapagkat taglay mo ang mga kautusan na kumakatawan saan? Sa karunungan at katotohanan. You, ikaw, then, sa makatwid, who teach others na nagtuturo sa iba, do you not teach yourself? Yun na yun. Kung ikaw ay nagtuturo sa iba, tinuturuan mo ba ang iyong sarili? Kasi wala kang may tuturo kung wala kang alam. At paano magkakaroon ng kaalaman? Pag-aaral. You who preach, ayan, patama po yan sa mga tumatayo po dito sa pulpito, lalong-lalo na po sa mga pastor. Yung mga nangangaral, you who preach, ikaw na nagpapahayag, laban saan? Sa pag-nanakaw o pag-iimbot. Nagnanakaw ka ba? You who say that people should not commit adultery, ikaw na nagsasabi na huwag kayong mga lunya. Do you commit adultery? Nangangalunya ka ba? Dalawang bagay lamang po yan, physical at spiritual na pangangalunya. You who abhor idols, ikaw na, ano yung abhor? Namumuhi. Or, kumbaga sa tinatanggihan mong madiin. You abhor idols, do you rob temples? Ninanakawan mo ba ang templo? You who brag about the law, ikaw na nagmamayabang tungkol sa kautusan. Do you dishonor God by breaking the law? Nilalapastangan mo ba ang Diyos sa paglabag sa mga kautusan? As it is written, gaya ng nasusulat, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Gaya ng nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay ano yung blaspheme? Nababastos. Nawawalang hiya. Sa kapulungan ng mga di mananampalataya dahil sa iyo. Sino po yung kausap dito? Yung una, 1:17 to... Ito po ay tinatawag na diatribe. Ano yung sabihin ng diatribe? Meron po siyang kausap, pero ang kausap niya, imaginary. Pero pagdating po sa may parting pababa, tinukoy na po niya. Bandang huli, mga Hudyo ang kanyang kausap. Circumcision has value. Merong kabuluhan ang pagtutuli kung ikaw ay sumusunod sa kautusan, if you observe the law. But if you break the law, ngunit kung iyong lalabagin ang kautusan at ang mga kinakailangan dito, but if you break the law, you have become as though you had not been circumcised. Ang pagtutuli daw ay may kabuluhan. Ngunit, kung iyong nilalabag ang kautusan, nangyayari na wari baga ay parang hindi ka tinuli. Tatalakayin po natin yan. If those who are not circumcised, kung ang iba na hindi mga tinuli ay sumusunod sa mga pangangailangan nito,
will not they be regarded as though they were circumcised? Yung mga hindi tinuli, ngunit sumusunod naman sa kautusan, hindi ba sila ay may tuturing na tinuli na rin? The one who is not circumcised, sila na mga hindi tinuli sa physical na kalagayan, and yet, subalit, sumusunod sa kautusan, will condemn you. Ano ba yung condemn? Paparatangan ka nila. Puupasalain ka nila. Even though you have the written code. Sa kanila yung mga kautusan eh. 10 Commandments plus yung mga ibang kautusan pa. Such man, and circumcision are a law breaker. Ulitin ko po yan. The one who is not circumcised physically and yet obeys the will condemn you, even though you have the written code, and circumcision are a law breaker. Meron kang batas, ikaw ay tuli, alam mo yung kautusan, ikaw ay tinuli, pero hindi mo naman sinusunod. Ang tawag sa iyo ay, kumbaga sa Tagalog na pastangan, or sumasalungat, lumalabag sa kautusan. 28 and 29, ito po yung pinaka title po natin. Dito po kinuha yung title natin. A man is not a Jew if he is only one outwardly. Ang isang tao ay hindi po tatawaging Hudyo kung siya ay Hudyo lang sa panglabas. Nor is circumcision merely outward and physical. Maging ang kanyang pagiging tuli ay panglabas lamang at ayon sa laman. No, hindi. A man is a Jew. Ang isang tao raw ay tatawagin isang Hudyo kung siya ay Hudyo sa kanyang kalooban. At ang pagtutuli ay pagtutuli sa puso sa pamamagitan ng Espiritu, hindi ng kautusan o tradisyon. Such a man's praise is not from men. Yung pagtangi daw ay hindi po magmumula sa tao, kundi sa Diyos. Ito po ang title natin. Ang tema po natin is more than just a label. Ang title po natin ay, simple lang naman ang title natin. Anong tawag mo sa iyong sarili? Naniniwala po ako na kung tatanungin ko po kayo ngayon, at ang tanong ay, sino dito ang Christian? Maaari mo bang tumaas ang kamay? Sino po dito ang Christian? Ay, wala ho akong kausap. Masyado bang madugo yung doon pa lang sa talata, okay na tayo? Pero gusto ko po itong liwanagin sa inyo mga kapatid. Kaya ng madaling araw, ginising ako ni Lord 2:55. So masyadong maaga. Minsan, medyo late na nga dahil minsan 2, 2:15, 2:10, 2:30, 2:35, kaya na 2:55. So dali-dali, punta ako sa banyo, yung regular na ginagawa, wiwi, brush ng feet, at hilamos ng mukha. At pagbalik ko sa kama, awit na ako. Kulang-kulang 1 oras yan mga kapatid, yung pag-awit. Ini-enjoy ko muna si Lord. Kumbaga hinaharana ko muna si Lord. Sinabi ko sa sarili ko na kapag harap ako sa Panginoon, kailangan excited ako. Yung bang tipong merong kang date, the first time nyo lang magkikita, naintindihan mo ko, Eunice? Yung merong kang ka-date, tapos mag-a-eyeball kayo. Nakita mo sa Facebook yung mukha niya na sobrang inedit. No? Yung edited yung mukha. Excited ka. Gusto mo siyang makita. Talagang lumulundag ang puso mo. Naku, malapit ka. Ang oras. Ang usapan nyo ay magkikita kayo sa Shumat ng alas 8. Ay magbubukas ang Shumat alas 10. So doon kayo sa labas, doon kayo sa parking area.
Mainit doon, walang puno doon. Alam mo yan, di ba, Junice? Nakapunta ka na sa SM, Marilao? Oh, mo ka naman. So yung excitement nandoon, excited na excited ka. Gusto mong makita na siya kasi first time mo siyang makikita. Can you relate? Naintindihan niyo ho ba ako, mga kapatid? Okay. Hindi ko natatanungin si ano. Alam na niya yan. Si John, hindi ko natatanungin si John. Alam na ni John yan. So paggising mo sa umaga, ang pinakamahirap ay ang pagbangon. Lalo na kung gigisingin ka ni Lord ng kasarapan ng tulog mo. 2 o'clock. 2 o'clock. So kailangan mo bumangon ng hindi ka nagdadabog. Kasi pwede ka magdabog sa puso mo. Sarap natulog, Lord. Pwede bang mamaya na lang kita ko sa... Mga kapatid, matagal ko nang ginagawa yon. Sa tagal kong pagiging pastor, yung attitude ko towards prayer needs refining. Kinakailangan yung magagaspang na ugali ko, lalong-lalo na sa attitude ko sa pakikipag-usap sa hari na walang appointment. Siya pa ang gumigising sa akin. It's good for all of us. Mabuti po para sa atin na ang Diyos ang gumigising sa atin. Hindi kung sino-sino. Hindi kung ano-ano. Kaya ako hindi ko kailangan ng alarm clock. Nasanay po kasi ako nung maliit pa kami na we were trained to wake up early in the morning. Early riser po kami. Maaga pa lang, madaling araw pa lang, kailangan na kaming bumangon. Bata pa lang kami. At kapag kami ayaw bumangon, makakatikim kami. Ganoon katindi ang disiplina namin. So, pag inaalala ko yung disiplinang pinagdaanan ko, na hindi ako makapagrereklamo sa magulang ko kapag ginising ako, at hindi ako bumangon, makakatikim ako. Pero sa Diyos, kapag ginising ka, may iba-ibang paraan ng paggising ng Diyos. Lalong-lalo na kung ang paggising sa iyo ay between 3 and 5 a.m. 3 and 5 a.m., 3 to 5 a.m., kapag ginising ka ng Panginoon within that time, there is a specific instruction na para lang sa iyo. Hindi para sa iba. Sa iyo lang. 3 o'clock to 5 o'clock. No? Kaya nung ginising niya ako ng 2:55, medyo late na nga eh. 2:55. So, kailangan magising muna yung diwa ko. Kailangan basahin ko yung mukha ko. Kailangan i-toothbrush ko yung mga natitira ko pang ipin. Magsusuklay ako ng konti. Konti na nga lang. Kaya, sandali lang magsuklay. Tapos, uupo na ako doon sa gilid ng kama. At magpupuri na ako sa Panginoon. May labanan na doon, mga kapatid. Pagbangon pa lang, may labanan na. Pag upo ko sa kama, at magisimula na akong manalangin, may lalong labanan. Kasi maraming gugulo sa iyo eh. Marami nang papasok sa iyo, bobombahin ka na ng mga invisible arrows from the enemy. Yung mga cares and worries and concerns about everything, you will be bombarded by all of these things. And if you are not focused with God, hindi ka na makakapanalangin. Mahihiga ka na lang at ipapalagay mo na lang na mawawala rin yan. That is actually the lie. Yun ang malaking kasinungalingan at ang pinakamabisang estratehiya ng kaaway para ilayo ka sa presensya ng Panginoon. And no wonder maraming Kristiyano hindi sanay manalangin ng madaling araw. Why? Because it needs discipline. Hindi yan miracle na tatayo kang kusa. No, you need to decide. You need to decide. At yung makipag-usap ka sa Panginoon face-to-face, bagamat hindi ko nakikita ang mukha ng Panginoon, sure, hindi ko siya nakikita, but I can feel Him. I can see His face, not visibly, but in His spirit, I can see God. I can see God.
Kaya kung nakikita mo yung kausap mo at magandang-maganda ang kausap mo, hindi ka tatama rin makipag-usap. Naranasan mo na ba makipag-usap sa pogi? Pastor, ano po yung pogi? Bakit ko to sinasabi, mga kapatid? Si Adan, nung siya ay likhain ng Panginoon, the first, in my opinion, the intention is for God to talk to His created being. Kausapin. At siyempre, nagsasalita ang Diyos kay Adan. Alam naman, nakaganon lang si Adan. So, nilikha ang tao upang makipag-ugnayan sa Diyos. Yun po ang pinaka-original na intensyon kung bakit ka buhay. Ang makipag-ugnayan sa Diyos. Alam po dapat natin yun, at kung hindi po natin alam na po natin ngayon. At patuloy pa po natin alamin. The first and ultimate purpose of which you are created by God is for you to communicate with Him intimately. Malapit na malapit. Hindi nyo ba napapansin, tinatamad kayo manalangin? At ayaw nga nating manalangin. Hindi po yan galing sa Panginoon because the desire should be coming from the heart. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa puso nang gagaling. That's why sabi po ng Proverbs 4:23, above all things, guard your heart for which all the issues of life flow. Lahat ng kaganapan o mangyayari sa buhay mo, dito manggagaling yan. Dito. Hindi po sa labas. Hindi po sa labas. So the communication for me is too personal. Too personal ang communication ng Diyos. Si Lord, si Adan, ang lalaki at ang Diyos, nag-uusap. Yun ang inilagay ng Diyos sa pagkakalikha sa tao. Huwag po tayong ihiwalay doon, mga kapatid. Regardless whether you're a Christian or not. Regardless whether you belong to a Christian denomination or not. The point is, God would like to communicate to you, and the response should be, man should communicate back to God out of intimacy. Out of a pure desire, mula sa malalim na pagnanais ng puso mo na kausapin ang Panginoon. Bago mo kausapin ang iba, bago mo kausapin ang sarili mo, kausapin mo muna ang Panginoon. First thing in the morning. First thing in the morning. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Paano mo isisik ang kingdom ni Lord at ang kanyang katuwiran if you will not talk to God? Paano mo hanapin ang kaharian at ang katuwiran ng Panginoon kung hindi mo siya kakausapin? Bakit? Ang naghahanap kailangan ng direksyon. Saan manggagaling ang direksyon? Kay Lord. Kay Lord manggagaling lahat ng direksyon ng ating buhay. Kaya walang taong maliligaw kung siya ay malapit at malalim ang relasyon sa Panginoon. So I would like to start with that, mga kapatid, bago po tayo pumalaot. So kapag ginising ka ng Panginoon, hindi aksidente na gising ka ng madaling araw sapagkat naalimpungatan ka. No. There is no such thing as accident or accidental. No? Wala pong ganon. Halimbawa, kausap mo lang ngayon, maya-maya, nabalitaan mo, namatay na. Ay, sabi niya, sasabihin mo, ang bilis Parang kanina lang, kausap ko, parang kanina lang, kausap ko siya.
Now, the question is ito. Ito po ang tanong, mga kapatid. At i-connecta natin dyan sa tanong na, anong tawag mo sa iyong sarili? Kasi, lahat po ba tayo tumanggap na sa Panginoon? Amen. Eh, wag po kayong tahimik. Bago niyo po tanggapin ang Panginoon, may plano na ho ba kayo? O basta tinanggap niyo lang ang Panginoon nang wala kayong plano? Precisely, kung ano tayo ngayon, ito yung bunga ng hindi po natin pagkakabatid ng mga dapat na mangyari, mangyayari, at pangyayarihin. Tumanggap ka sa Panginoon. Pagkatapos mo tanggapin ng Panginoon, what now, my love? Kaya, sabi po ng Roma, yes, sabi doon, ang pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, doon nagmumula ang pananampalataya. You have to settle first your whys. W-H-Y. You have to settle first in your heart your whys before the how. H-O-W. Why am I doing this? Settle mo muna. Why do I need to accept you, Lord? Settle mo muna. Why do I need to read the Bible? Settle mo muna. Why do I need to attend Sunday services? Settle mo muna. Because your why will never end. Walang katapusan ang bakit. Bago ka pumunta sa paano. Bakit ka nag-born again? Kung hindi malinaw ang iyong pagtanggap sa Panginoon, kapatid, hindi naman sa dinidiscourage kita. Kung hindi malinaw sa iyo ang mangyayari pagkatapos mong tanggapin ng Panginoon, tsak manghuhula ka lang. Tsak aasa ka lang sa highs and lows ng iyong spirituality. Halimbawa, may umaawit ng worship na medyo nakakaantig ng damdamin, iiyak ka ngayon. Nung linggo, umiyak ka. Sa tingin mo ka sa susunod na linggo, kapag inaawit yun, iiyak ka pa rin? Sabi nga ng kasabihan, you cannot step on the water, the same, or the river, or the water of the river, twice. Tagalogin natin. Sino po dito ang merong idea kung ano ang sapa o ano ang ilog? Meron po ba tayong idea? Parang awa nyo na, sagutin nyo naman ako, nagpapakita ka dito, mga kapatid. Ha? Pati ba naman ilog? Baka magkamali ako. Kung nakakahiya kay Bishop, baka magkamali. Diyos ko naman sapa lang, tsaka ilog, kapatid. Sino po dito nakakita ng ilog? Taas ang kamay. Sino nakakita dito ng sapa? Anong pinagkaiba ng ilog at sapa? Sino nakakita ng ilog? Sino nakakita ng sapa? Ano ba kakaiba? Mas malaki ho ang ilog kaysa sapa. Ano nakikita nyo sa sapa? Bato. Correct. Ano pa? Linta. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng hindi mo matatapakan ng dalawang beses ang tubig ng ilog o ng sapa? Anong ibig sabihin nun? Eh, pastor,
Sapa yan. O, di tinapakan ko. Di alis ako. Eh, pagtapa ko dyan, sapa pa rin yan eh. Mga kapatid, ang babaw ng pagkakilala mo sa ginawa mo. Yung tinapakan mong tubig, may umaagos eh. Hindi na yan yung tubig na tinapakan mo kanina. Iba na yan. Amen. Amen. Salamat. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon ay isa lang bagong nilalang. Alam po natin yung salitang bago. Alam din natin ang salitang luma. Amen. Lagot naman kayo. Nabasa mo. Nabasa natin. Anong ibig sabihin? Kaya nga sabi po sa Biblia, a man is not a Jew if he is only one outwardly. Ang tao tumitingin sa mga born again, ang alam nila sa born again, nagbabasa ng Biblia. Wrong! Wrong! Yun ang sabi ng tao. At kahit ikaw, sasabihin ko sa iyo ngayon, wala ka bang duda sa iyong sarili? Kapag tinanong kita, totoo ba na lahat ng born again ay nagbabasa ng Biblia? Pwede ho bang sumagot kayo? Hindi. And that is why, ang title po natin anong tawag mo sa iyong sarili? Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka rin nananalangin. Pastor, hindi nananalangin ako. Yes, alam ko nananalangin ka. Anong attitude mo toward prayer? That is the question. What is your attitude? Anong ugali mo sa salitang panalangin? Doon po tayo magkakatalo. Kaya wag po natin ipangalandakan na, alam ko na yung sasabihin ni Pastor, nabasa ko na yun. Oo, nabasa mo na. With all honesty, hindi ko pa nakita ang Panginoon by His face. And with all honesty, sasabihin ko po sa iyo, but I can feel God. But I can feel His presence. Hindi ko na kailangan makita ang mukha niya. Sapat na sa akin yung maramdaman ko siya. Sapat na sa akin na nangungusap siya. Tamo, hindi mo siya nakikita, pero alam mo, naniniwala ako na kinakausap niya ako sa tuwing babasahin ko ang kanyang mga salita. Ano ang implikasyon niyan? Hindi ko maririnig ang Diyos at hindi ko malalaman nagsasalita siya sa akin kung hindi ko babasahin at hindi ko uunawain at hindi ko papapasukin ang salita niya sa puso ko. That makes the whole thing different. That what makes the whole thing different. Yun ang pagkakaiba. So it is not just mere label na Christian yan. Christian yan. Ano ba ang totoong Christian? Ano ba sa totoo ang ibig sabihin ng Christian? Kapag sinabing ang lahat na nakipag-isa sa Panginoon, saan ka nakipag-isa kay Lord? Sa masaya lang? Sa walang problema lang? Sa meron kang pagpapala? Sa okay lang lahat, kung ka lang ba nakipag-isa? Hindi po yun ang mensahe ng Biblia. The whole message of the Bible is about Christ. Ang buong mensahe, ang buong buod ng Biblia ay nagsisimula at matatapos kay Kristo Jesus. Walang kapahayagan kahit tumindig dito ng 3 oras ang pastor. Walang kapahayagan kung hindi si Kristo ang puno at dulo, ang simula at ang katapusan ng mensahe. Hindi po preaching yan kung wala si Kristo. That's only a pep talk. That's only a motivational speaker. Motivational speaker and preacher, magkaiba po yun, mga kapatid.
Ang motivation is paiintingin ang damdamin mo, pakukuluin ka ng pakukuluin. Gusto mo bang yumaman, kapatid? Tignan mo to. Nakita mo tong taong ito, nakatayo sa kotse? Magkakaroon din kayo niyan. Lalo yung mga nai-scam, alam na alam niyo yun. Papakita ka ng sangkatutak na sales, sangkatutak na network. Mga madali namang mauto dahil gustong-gusto niyong kumita ng walang paghihirap, sasali. Yung, sumali ka dito, ang registration, 100 lang. Kapatid, scam na yun. May registration eh. At kapag nag-register ka, tatanggap ka ng 1,000, 1 minuto. Ang lahat na nakipag-isa sa Panginoon ay bago ng nilalang. Saan ka nakipag-isa? Kung ikaw ay makikipag-isa sa Panginoon, alalahanin mo ano ang ginawa ng Diyos bago ka pa nakipag-isa sa Kanya. Dahil kung makikipag-isa ka sa Kanya, yung dinaanan ng Panginoon, dadaanan mong lahat. Ihanda mo na yung sarili mo. Kasi nakipag-isa ka sa Kanya eh. Baka hindi po malinaw sa atin yon. At wag mong i-define ang sarili mo out of 2 Corinthians 5:17 lang at sasabihin mong born again ka na. Mga kapatid, ang kapal nitong librong ito. Yung mga Hudyo, pinagmamalaki nila, nataglay nila ang kautusan, ang dami nilang pwedeng ipagmalaki. Sila ang katipan ng Panginoon. Ipinagtanggol sila ng Panginoon. Sila ang kauna-una nakakita ng mga malalaking himala ng Panginoon. At wala naman talagang mag-oppose doon. Nobody can refute that. All of those things are true. Nakita nila kung paano hinati ang dagat na bula. Wala ako doon. Ang hinahati lang dito, mga ayuda. Nakita ko yun. Pero nung hatiin ng Panginoon ng dagat na pula, I wasn't there. Wala ako doon. But how can, in my generation today, able to know everything because of the written word of God? Kinuwento niya, dito, kaya nalaman ko. Ang problema, ako nalaman ko nung binasa ko. Ito po ang pagkakaiba. Yung mga Israelita, nalaman nila, mismo sila ay witness. They witnessed every miracle that God did before them. Nakita nilang lahat. Dahil ang mga Pilipino, nakita nilang lahat. Kumain sila ng mana, pinagtanggol sila ng Panginoon, nakita nilang nahati ang dagat, nakita nilang yung tubig bumulwak mula sa bato, kumain sila ng mga pugo, at ano-ano pang mga himala, hindi pinalubog ng Diyos ang araw, ng isang araw. Sumunod ng Diyos sa kahilingan ng tao? Buray mo, Diyos sumusunod sa kahilingan ng tao, huwag mo palubugin ang araw. Hindi nga pinalubog ang araw. Nakita nilang lahat yon. Ang masakit, hindi pa rin nila tinanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Tapos tayo, gusto natin makakita ng himala para pang sa himala ay magiging totoo ka ng tagasunod ng Panginoon. It will never happen. Wala nang tatalo sa mga Israelita kung first-hand experience sa mga himala ng Diyos ang pag-uusapan. Nobody can defeat them. Nobody. Anong kaibahan natin sa kanila? Hindi natin nakita ang himala, nagbasa tayo ng Biblia, pinapasok natin ang Panginoon sa puso natin, naunawaan natin, tinanggap natin ang Diyos bilang ating sariling tagapagligtas. Sino ngayon ang totoong Hudyo? Tell me. Sino ang totoong Hudyo ngayon? Panindigan mo yan. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon, dahil sinabi mo, kung talagang sinabi mo sa iyong puso, if anyone is in Christ is a new creation, behold, the old has gone, the new has come. At sabi ng Biblia, yung new na yun, mananatili ang new every morning. Because God is faithful. Tingnan nyo pagkain nyo. Pagluto kayo ngayon, fresh na fresh. Palipasan nyo ng 1 linggo, makakain nyo pa ba? Ano mangyayari sa pagkain? Pagkain, napapanis. Huwag ka manalangin ng 1 linggo, ano mangyayari sa'yo? Panis ka. Panis ka.
Kung pagkain nga, nakukurap eh. Because why? Why is it happening? Remember that we are in the world which is corrupted. Bago pa yung mga politician na yan, bago pa nangurap yan, nandiyan na ang corruption. Huwag mong sisihin ng government. At kahit sinong government, do not blame them for the corruption. Might as well think deep. Lord, in my own little way, how can I prevent corruption not to defile me? May magagawa ang simpleng panalangin na yan. Corrupt na nga eh. Corrupt na nga, mga kapatid. Bakit? Sa politika lang ba may corruption? Even in the house. Sa inyong mga bahay may corruption. Sa church may corruption. Sa kumpanya may corruption. Saan pang lugar walang corruption? Tell me. Puntahan ko. At mag-iimbestiga ako, bakit walang corruption dito? Kasi pastor, mga nakadilat ang mga tao doon, walang kumukurap, kaya walang corruption. Ang sabi po ng John 1:12, ang lahat ng mga tumanggap sa Panginoon ay pinagkalooban ng ano? Pinagkalooban ng ano? Pinagkalooban ng ayuda upang tawaging benepisyaryo ng Panginoon. Yun ba? Sige, refresh po natin. Baka nakalimutan na po natin. Sa tagal na hindi nyo pagbuklat ng Biblia, baka nakalimutan nyo na. Naintindihan ko naman kayo, mga kapatid. Yet to all who receive Him, at sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, si Kristo ang tinanggap mo, hindi si pastor. Siguraduhin mo lang na tinanggap mo si Kristo. Nung nag-join ka sa TLCFCCI, nung mabautismuhan ka, hindi bautismo ang tinanggap mo. Hindi. Ang tinanggap mo, bago ka nagpabautismo, si Kristo. Sapagkat ang bautismo ay patunay lang na tinanggap mo ang Panginoon. Yan po ang palatandaan. Isa sa mga palatandaan na tinanggap mo muna ang Diyos nung ikaw ay mabautismo. Yet to all who receive Him, to those who believe. Nung tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo siya dahil sumampalataya ka, hindi dahil napilitan ka. Hindi dahil tinulak ka. Hindi dahil na-impluensyahan ka. Mukhang maganda dyan sa TLCFCCI, laging may, alam nyo na. You receive, you believe, kanino? Kay Kristo at sa kanyang pangalan. Merong pundasyon nung ikaw ay tumanggap. Tumanggap ka nang meron kang tinutungtungan. Di ba kapag ang isang pulis manghuhuli, sa ngalan ng batas, hinuhuli kita. May binabanggit sa ngalan ng batas. Ibig sabihin, meron silang karapatang manghuli. Hindi ka naman pwedeng huli nang wala kang ginagawang kasalanan. Amen? So meron kang karapatan. Tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo ang kanyang pangalan, niniwala ka sa kanyang pangalan, at dahil dito, ikaw ay pinagkalooban. Tatanggap ka muna bago ka pagkalooban. Tanggapin mo muna si Kristo. Manampalataya ka sa kanyang dakilang pangalan. At dahil tinanggap mo ang Panginoon si Kristo, nanampalataya ka sa kanyang dakilang pangalan, ang gagawin ng Panginoon, tatanggap ka ng karapatan. Ang unang tatanggapin ng tao ay karapatan. Sapagkat inalis ng kaawayan nung nahulog sa kasalanan si Adan, na wala ang kanyang karapatan. Kaya kailangang bumaba ang Panginoong Kristo upang ang karapatan na yan ay ma-restore. You were given right. Right of what? Right to become children of God. Sila ang mga Hudyo, legal, ang Diyos ang nagbuo sa kanila. Ang mga hintil, legal, sapagkat tinanggap nila ang Panginoon. Yun ang titulo nila. Hindi sila Hudyo. Ang tawag sa kanila ay anak ng Diyos. Magkaiba yun, mga kapatid. You become children of God.
Tandaan mo yan, anak ako ng Diyos. At kung ako'y anak ng Diyos, meron akong ama. At kung ikaw ay may ama, ano ba ang dapat namamagitan sa ama at sa anak? May kausap pa ho ba? Meron pa ho ba? Meron. Lalo humina, ano? Hindi ka pwedeng manatiling born again kung hindi mo alam ang pundasyon ng pagiging born again. John 3:3, ito po ang sinasabi. Parang nagre-rehearse lang tayo no? Pastor, alam ko na yan Oo nga, tumanda ka na dyan, hindi mo man lang ipinamuhay. Yan ang nakakahiya. Tagal mo nang alam In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Ano ibig sabihin nito? You have to have a new set of eyes to see the kingdom of God. Nung ikaw ay na-born again, hindi na-born again lang ang tawag sa iyo, ang titulo mo. Nagkaroon ka na ng panibagong mata. Alam mo dapat yan, kapatid. At yung matang yan, ang nakikita, kaharian ng Diyos. Hindi ko ano-ano nangyayari dito sa paligid. Kung ilang hinahanap mo, makikita mo nga. Hinahanap mo ang korupsyon, nakita mo. Hinahanap mo ba ang kaharian ng Diyos? Pastor, hindi ko makakita. Hindi ka naman kasi naghahanap talaga ng totoo Ngayon, ano ba ang kaharian ng Diyos para makita mo? Kung ang inyong definition ng kaharian ng Diyos ay only by geographical, mga kapatid, hindi mo talaga makikita. Hindi mo makikita. Marami dito may hinahanap, hindi nila alam kung bakit nila hinahanap, at kapag nakita nila, ano mangyayari? So, nagsayang ka lang ng effort. Balik ako sa karanasan ko na ako'y bata pa. Noong ako'y bata, nung pinanganak ako ng mga magulang ko, hindi nila ako nakakausap. Wala akong kakayanang kausapin ng mga magulang ko. Pero hindi ako bastos. Dahil hindi ko kinakausap ang mga magulang ko. Wala akong kakayanan na kausapin ang aking mga magulang. I mean verbally. So, ano ginawa ng mga magulang ko? Pinag-aralan nila yung action ko. Yung pagsipong pag gumagano na ako. Ano ibig sabihin? Natatain na yan, tumatain na yan. So, ang mga magulang, meron silang pamamaraan to communicate with an infant without the aid of verbal, clear language. Sa tingin nyo ba ang Diyos hindi kaya unawain yung gusto mong sabihin na kahit hindi ka nagsasalita? Wala bang kakayanan ng Diyos para unawain ka? Kung ang mga magulang, lalo ang mga ina, kayang basahin ang kilos ng mga bata, lalo't higit ang Diyos, alam niyang basahin ang laman ng puso mo. So tumagal, kailangan nilang maghintay bago ako makausap. Ilang taon ako bago makausap? 3 taon. Maaga po ako nagsalita, mga kapatid. English pa nga. Hello there! Hello guys! At nung nakikipag-usap na ako sa mga magulang ko, hindi na nila kailangan bantayan yung gaganon ako. Kasi alam ko nang pumunta na CR. Nung bagong tanggap ka sa Panginoon, alam ng Panginoon na wala ka pang kapasidad na totoo makipag-communicate sa Kanya. Mga kapatid, sino matagal na dito tumanggap sa Panginoon? Kumusta po ang inyong pakikipag-usap sa Diyos? Salaminin po natin ang puso natin. Ano ka ba? Ano ba tawag mo sa sarili mo? Sino ka ba? At habang dumadaan ang panahon, habang lumilipas ang panahon, yung level ng pakikipag-usap ko sa mga magulang ko, tumataas ang antas. Nung ako ay medyo doodle-doodle pa lang, wiwi, pupu, dede, mga syllables lang. Syllables.
Pinagdugtong-dugtong na letra. At naintindihan niyo ng mga magulang ko. Look at that picture. Your parents can understand what you want to communicate with them. The point is, you are communicating. Nakikipag-usap ka sa kanila. At sila na ang bahala paano umunawa. Yun din ang ginagawa ng Diyos. Inuunawa ka sa kalagayan mo ngayon. Uunawain ka pa rin ng Diyos sa kalagayan mo sa susunod. At lalong maunawaan ka ng Panginoon sa kalagayan mo sa mga susunod pang araw at panahon. Now, tanong is ito. Diyos lang bang laging uunawa sa atin? Ano bang gagawin natin? Kaya nga sabi po din sa tinatalakay natin, mga kapatid. Basahin ko po ito. Medyo mahaba lang, pero ito po yung mga verses na binigay ni Lord sa akin kagabi. Magsimula po tayo sa 1 Peter 2:9-10. Kaya habang nagpe-pray kayo kay Lord, magtabi kayo ng notebook sa tabi ninyo. May ballpen, buksan nyo na. At habang nananalangin kayo, pwedeng sumagot si Lord yan. Meron siyang ipapaalala, sulat mo na kasi makakalimutan mo eh. Sulat mo na. 1 Peter 2:9-10. Sabi po dito, but you are a chosen people. Kanina sinabi ito? Doon sa mga dispersed na. Ito yung mga Kristiyanong na nagkalat na o diaspora. Yung mga persecuted Christians. But you are a chosen people, royal priesthood. Tingnan nyo ang mga nanampalataya noon, bagamat sila ay mahirap sa tingin ng iba, ang tingin sa kanila ng Panginoon ay royal priesthood. Pag sinabi pong royal, dugong bughaw na yan. Tumaas ang kalidad nila sa mata ng Panginoon. Royal priesthood, a holy nation, people belonging to God, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tagalogin natin. Kayo ay taong pinili. Kayo ang mga marangal na mga saserdote. Lahat po tayo saserdote. Royal priesthood, the priesthood of every believer. Kaya yung natututunan nyo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, the same na ibabahagi nyo sa mga tao. You don't need outline when you're sharing. Spontaneous yan. Kapag nagsishare ka sa tao, ang Diyos ang mag-feed sa iyo nang ibabahagi mo sa Kanya out of the capacity of the person to accept. Royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Ano pang hahanapin mo? Marangal na saserdote? Banal na bansa at mga taong pinili ng Diyos. Belonging, nasa Kanya, para sa Kanya. Belonging to God. At dahil ikaw ay may taglay na katangiang yun, that you, may gagawin ka, that you may declare, ipapahayag mo, the praises of Him, yung pagpupuri, yung parangalan, na tumawag sa iyo, who called you out of darkness, na tawagin kasi yung dating maruming buhay. Walang tao na tinawag na malinis ang Diyos. The only requirement for you to come in sa church is for you to be a sinner. Number 1. Yun ang requirement para pumasok ka sa iglesia ng Panginoon. Dapat makasalanan ka. Dahil kung hindi ka makasalanan, hindi ka belong sa church. So lahat po tayo dito makasalanan, mga kapatid. That of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Wala pa naman nakakarating sa atin sa langit. Amen. Hirap naman talaga pa-aminin itong TLC-FCC. Pero pagka si Viancy ay nagko-concert, halos mapatid ang litid mo. Ito pagsalita lang ng amen, hindi mo magawa.
Kung sabi ng 10, once you were not a people. Dati, hindi ka tao ng Diyos. Hindi ka tao na kabilang sa Diyos. But now, ngayon, you are the people of God. Ikaw ay taong para sa Diyos. Once you had not received mercy. Dati hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng tumatanggap ng kahabagan sa Panginoon. But now you have received mercy dahil nandiyan ka na ngayon, nakaupo ka na. Nakatanggap ka na ng kahabagan ng Diyos. Remember that. Mataas ang antas mo sa Diyos. Huwag mong pababain. Huwag mong i-look down ang sarili mo. Huwag mong, kumbaga saltang mata pobre. Ano ba ibig sabihin ng mata pobre? Ano ba ibig sabihin ng mata pobre? It's a Spanish word. Mata pobre. Anong pobre sa Tagalog? Actually, hindi mahirap ang pobre. Ang talagang malalim na Tagalog din, hampas lupa. Kasi pag sinabi mong mahirap, yung walang refrigerator, yung walang cellphone, yung walang pambili ng mahal na pagkain, mahirap yun. Pero yung meron pang mas malalim doon, hampas lupa. Mas malalim yan, mga kapatid. Paliwanag niyo sa akin, ano ba ang ibig sabihin ng hampas lupa? Di ba pwedeng hampas tubig? O suntok hangin? Suntok buwan? Bakit hampas lupa? Kinuha siguro yung metaphor na yun o yung kasabihan na yun dahil yung paraan ng paggigiit ng palay ay hindi po mechanical. Talagang inihahampas. No? Ibig sabihin, wala kang kakayanan bumili ng sophisticadong gamit. So, kailangan mo ng manual labor. At pag sinabi nating manual labor, mahirap yan. Doon papasok yung salitang mahirap na sinabi ni Tracy. Hindi yung mahirap na walang pambili. Kundi mahirap na walang kakayanan. Wala kang kakayanang iligtas ang sarili mo mula sa kasalanan. Blessed are the poor, sabi doon, for they will inherit the kingdom of God. Kaya nga tayo, mahirap tayo saan? Sa kakayanang iligtas ang ating sarili. And we can only rely on God. Aasa lang tayo sa Diyos na siyang magliligtas sa atin, mga kapatid. Next verse. Buksan po natin ang Unang Juan 3, 1 hanggang 10. Napaka-generous magbigay ng verse ni Lord. 1 John chapter 3, 1 to 10. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. 1 John at saka in John 1:12, isa lang po ang nagsulat niyan. Doon pa lang. Sino po dito yung kulang sa pag-ibig? Meron ho ba? At kung tatanungin kayo honestly, sobra ba kayo sa pag-ibig? Honestly, sobra ba ang tinatanggap yung pag-ibig? Sobra ba? Maaamin mo ba sa iyong sarili nang walang pag-aagam-agam o walang alinlangan? Tumatanggap ako ng sobrang pag-ibig. Kanino? Kasi kung sa asawa mo, sasabihin ko sa iyo, hindi. Hindi. Kung sa mga magulang mo, hindi pa rin. Walang makapagbibigay ng pag-ibig na sobra-sobra, Diyos lang. Sige, palakpakan niyo po ang Panginoon. Hindi ba naman pagpalakpak, natatakot pa kayo? Makapansin kayo ni Bishop. Kung gusto niyo palakpakan ng Panginoon, huwag na kayo magpaalam sa akin. Total, kay Lord naman kayo pumapalakpak, hindi naman po sa akin eh. Sabi niya, how great is the love. Pag sinabing great, sobra yan, malalim na pag-ibig. Huwag mong hanapin niya sa magulang mo. Huwag mo rin hanapin niya sa tatay mo. Huwag mo hanapin niya sa kapatid mo. Huwag mong hanapin niya sa kaibigan mo. Hindi mo yan makikita. Dahil sinabi ng Biblia, how great is the love the Father, which is in heaven, through Jesus, and by the power of the Holy Spirit, has lavished. Lavished. Di ba meron tayong salitang lavish sa Tagalog? Ito, in English, lavished.
ED. Ano yun? Pag nagbigay ng pag-ibig ang Diyos, hindi ko konti-konti. Kahit hindi ka sumasamba sa Kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon. Pero namumuhi siya kung ikaw ay patuloy na mahuhulog sa kasalanan. Kakahabagan ka niya. Pero ang kahabagan ng Diyos natatapos, mga kapatid. Alalahanin nyo, may impyerno. Wala nang kahabagan sa impyerno. May impyerno nga eh. Kung naniniwala kang may langit, dispos maniwala kang may impyerno din. Kung naniniwala kang maganda ka, abay maniwala ka yung katabi mo, mas maganda sa'yo. Ay wala sumagot. How great is the love the Father has lavished unto us that we should be called children of God. Only the children of God can receive overflowing love. Only the children of God. Anong ibig kong sabihin? Mararamdaman niya kasi yun eh. Mararamdaman. Sa inyo bang bahay may favoritism? Langit din si Dulce. Action speaks louder than words. O action, hindi actions. Action speaks louder than word. May favoritism po ba sa inyo? Ilan kayo magkakapatid? 5? Ang dami naman. Pang-ilang ka? Pang-49. Pang-4 ka? O biruin mo, tama ako. 50, pang-49 ka. Di may mas bulso pa sa'yo. Sino paborito sa inyong bahay? Ikaw? Kaya pala hindi ka kumikibong eh. At inamin mo rin, may favoritism. Sa atin ba may favoritism? Meron ba? Ikaw, sino paborito mo sa mga anak natin? Lahat. Ako si Aina, paborito ko. Joke lang. Hindi ba meron? Hindi natin masabing oramente meron. Wala. At hindi natin masabing oramente meron. Pero alam mo, meron. Brother Romeo, meron mga favoritism sa inyo. Very safe. That is what we are. Children of God. Mga kapatid, tayo ay anak ng Diyos. The reason the world does not know us, kung bakit hindi tayo tinatanggap ng mundo, sapagkat hindi nila kinikilala ang Diyos. You see? Kaya huwag kayo magalit sa tao, for our struggle is not against flesh and blood. Hindi po tayo nakikipag-away sa dugo at laman. Ang kaaway po talaga natin ay kaaway na din nakikita. Ano yun? Yung mga espiritong nasa himpapawid. Yung espiritong sasabing, sige, patayin mo lang, saksakin mo lang pag natutulog, gilitan mo ng liig. Putulan mo ng tenga, putulan mo ng dila. Negatibo yun. Hindi yung galing sa Diyos. Rasunin mo na. Magluto ka ng masarap, tapos buhusan mo ng Dorarat killer. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself as He is pure. See? Hindi mo pa alam kung ano mangyayari sa'yo kahit born again ka na. Hindi mo pa alam kung ano ka kahit born again ka na. Kasi darating ang pagkakataon, ang Diyos ang magpapakita niyan. Ang Diyos ang magsasabing, eto ka. At kung paano ang Diyos ay meron ng, glorified sa Tagalog. Malwalhating pangangatawan, yan din ang magkakaroon ka. Sapagkat tayo ay kasama, isasama sa piling ng Diyos. At dahil alam mo yan, magkakaroon ka ngayon ng mas malalim na pag-asa at sisikapin mo na huwag kang madumihan at bumalik sa dati. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Pag kayo nagbasa ng romance book, may in love lang kayo. Kanino? Sa tao, hindi sa Diyos. Kasi wala akong romance book na nabasa na ang focus
si Kristo. Ang focus doon yung macho ang dibdib, malaki ang dibdib. Lalaki yung may babaeng nakahiga na ganyan. Di ba? Di ba kapatid? Babasa ka ba ng romance novel? Yung kay Oliveros, yung pamagat maghintay ka ilo. Di ba? Yung mga pamagat, yung mga title, yung lalaki hawak-hawak sa bisig niya yung babae na nakahiga, na nakatingin sa kapugian ng lalaki, na naghahaba ang nguso, gumaganon-ganon, at yung babae naman gaganon-ganon din. Kinikilig si Eunice pagkaya ng pinag-uusapan. Everyone who sins, sabi doon, ang bawat isa na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. In fact, sin is lawlessness. Totoo naman Ang pagkakasala ay nangangahulugan ng walang batas na sinusunod at umiiral. Walang batas na umiiral. Kaya nga nagkakasala. Kaya tinatawag na Wild Wild West. Nagluluto ba ng popcorn dyan? No one who lives in Him keeps on sinning. Walang sino man na nakipag-isa sa Panginoon ang mananatili sa paggawa ng kasalanan. Palatandaan yan, kapatid. Kung ikaw patuloy ka pa nagkakasala, check mo muna, Lord, Christian ba ako? Born again ba ako? Ba't patuloy pa ako nangungupit? Sabi ng Panginoon, lakihan mo kasi ang liit mo mangupit Pag nilakihan mo, tama na yon. Tama ba yun, Eunice? At tatapos na po tayo. Dear children, do not let anyone lead you astray. Huwag mong pahintulutan na kayo ay iligaw ng kung sino-sino. He who does what is right is righteous. Ang sino man na gumagawa ng matuwid ay makatuwiran sa Panginoon. Who does what is sinful is of the devil. Ang gumagawa ng masama ay sa diablo. Because the devil has been sinning from the beginning. Sapagkat sa simula pa, gumagawa ng masama ang diablo. Ano pa? The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya nagpunta dito ang Panginoon ay upang wasakin ang gawa ng diablo. Wasakin. Sinong winawasak ng diablo? Yung nilikha ng Diyos. Lalong-lalo na ikaw. Siya, ikaw, lahat tayo. Winawasak tayo ng diablo. John 10:10. The thief comes only to steal, kill, and destroy. The Lord comes so that He may give you life. What kind of life? Life abundant. Kung wala ka nang hahanapin sa Panginoon, ito pala napapakinggan ko. No one who is born of God will continue to sin. O yan walang born again. Born of God. Walang born again na nanatili sa kanyang makasalanang pagkatao. Continue to do sin. Because God's seed remains in Him. Ano yung seed? Word of God. Nasa puso niya ang Word of God. Colossians 3:16. Sabi doon, punuin niyo ang inyong puso ng mga salita ng Diyos. At kayo magsipag-awitan ng himno at awiting espiritual. Because he has been born of God. This is how we know who the children of God. Doon ka makikilala. Yun ang pagkakakilanlan sa iyo. Ang mga born again believers o ang mga Kristiyano ay mga anak ng Diyos na lumalakad sa liwanag, lumalakad sa katuwiran ng Panginoon, at sinisikap niyang huwag madumihan ang kanyang puso, at mga kapatid, nagbababad sa salita ng Diyos at hindi na sinisikap niyang hindi na gumawa ng kasalanan. Yun ka. Yun ka. Yun ang totoong Hudyo. Yun ang totoong Kristiyano. Yun ang totoong born again. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God. Yung mga gumagawa ng kalikuan, hindi yan anak ng Diyos. Kahit pa nga ikaw ay born again. Kahit pa ikaw ay nabautismohan. Kahit na ikaw ay member ng TLCFCCI, kapag gumagawa ka pa ng masama, hindi ka born again. Oo, bautismado ka. Oo, tumanggap ka sa Panginoon. Pero gumagawa ka pa ng kasalanan, kapatid, hindi ka pa rin tumanggap kay Lord. Sa totoo lang.
Sino po dito ang madalas maligo? Asang kamay, ha? Sino po dito yung hindi naliligo? Wala naman tataas, di ba? Pero alam mo, sa sarili mo, minsan tinatamad kang maligo. Ang lakas na. Joke lang po. O, dito na po tayo pansamantala magtatapos. Actually, marami pa eh. Huwag kayo mag-alala, tutuloy po natin ito. John 3:18. Balikan lang natin yung John. Para refresher. John 3:18. Alam na alam po ninyo yan. 1-8. Now there was a man of Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Alam niyo kung ano problema dito? Paano niyo tinitingnan si Kristo? Anyone? Paano niyo tinitingnan si Kristo? Si Nicodemo, ang tingin niya kay Kristo, mga kapatid, ay gumagawa ng himala. Yun ba ang tingin natin kay Kristo? Miracle worker. Di ba kinakanta niyo yan? Kanta ninyo yung kinakanta ninyo. Ang Pilipino, dumugulan ng konti ang saging. Naku, luluhod na yan. Aba, saging. Lalagyan na ng bahay yan. Bilang ka isang taon, katedral na yan. Anong nasa loob? Puno ng saging. Bakit? Dumudugo eh. Sino sa inyo si Kristo? Yun ang pinakamahalagang tanong eh. Sino sa iyo si Kristo? Kasi tinanong niya yung mga alagad niya eh. Ano bang sabi ng mga tao? Sabi po kasi ng mga tao kasama ro po kasi mga mga propeta. Diba, si Jeremiah, si Elisha, si Eliseo, at kung sino sa pang magagaling na mga propeta. Isa naman, magaling daw po kayong guro. Disipulo na yung tinatanong, ha? Abot sana kung yung ordinaryong tao lang. Ang tinatanong niya, disipulo niya, estudyante niya. Kung ikaw ay estudyante, kilala mo dapat ang teacher mo. Ang sabi naman ni Jesus kay Pedro, Pedro, sino ba ako sa iyo? Anong sagot ni Pedro? Ikaw po ang anak ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Kapalad ka, Pedro. Hindi mo yan nakuha sa tao. Ang ama ko ang nagsabi niyan sa iyo. Yun din ho ba ang pagkakilala natin kay Kristo? Dahil kung hindi, mababaw po ang theology natin. Nakapako ka lang sa, answered prayer. Ang bait talaga ni Lord. Inutungo pa ang Panginoon dahil answered prayer ka lang. Sabihin mo, napakabuti ng Panginoon kasi tinugon niya yung panalangin ko. Paano kung hindi kanya tugunin? Ang lupit talaga ni Lord. Hindi pata si Lord. Hindi niya dininig yung panalangin ko. Kapatid, ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Yan po ang ating title ngayon. Ang tema po natin ay more than just a label. Huwag ka makontentong born again ka lang. Si Kristo, siya ay Diyos. Anong ginawa niya? Pilipos chapter 2. Nagpakababa siya, kinuha niya yung anyong alipin at nakipamuhay siya sa gitna ng mga makasalanan.
Tutuloy po natin to part 2 sa Sunday. Huwag po kayong mawawala. Sana wag mo na mag-rapture. I would like to repeat this question. Sino po dito ang born again? Kasi doon po ako nagpasimula kanina. Sino po dito ang born again? Okay? Nakikipag-usap ka ba sa Panginoon out of a pure desire? At hindi mo inoorasan si Lord? Kinakain mo ba ang pagkain ng iyong kaluluwa? Ang salita ng Diyos. At hindi ka pumapayag na hindi mo siya maintindihan. Because the Bible is meant to be understood. Why? Because of the word obedience. Kung ang Biblia ay hindi talaga maintindihan, hindi ka sisisihin ng Panginoon kung hindi ka makasunod. But because merong salitang obedience, diyan ka susukatin ng Panginoon. Naiintindihan mo ba ang salitang obedience? Opo. Ginagawa mo ba? Yun ang susunod na tanong. Kinakain mo ba ang salita ng Diyos? Pangatlo, sa personal na kalagayan nananalangin ka at nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Sa personal. Sa relational. Sa komunidad. Sa pamilya. Sa kaibigan. Sa puwak-gawaan. At kahit saan kang lugar, binabahagi mo ba ang salita ng Diyos? Kasi kung hindi nag-overflow ang Word of God sa puso mo, there is nothing for you to share. You can only give what you have. And you can only give what you have, which is overflowing. Hindi mo pwedeng ibigay ang sayo na sakto lang. Hindi ka pwedeng magbigay ng sakto lang sayo. Kasi tipong, gusto ko sana tumulong, kaya lang, wala talaga eh. Di ba, out of desperation, gusto mo? Nadi-disappoint ka, gusto mong tumulong, pero wala kang magawa. Gusto mong bumait, pero kailanman hindi ka talaga babait. You cannot help if there is nothing for you to give. It's the result of the overflow. Kaya ang Lord ang nagpupuno. Kailangan mapuno tayo ni Lord. Ang grape, pag binuksan mo, wala dyan ang timba. Kahit andito ang timba, hindi mapupuno yan kahit malakas ang agos kasi hindi ka nakasahod. Amen? So be sure, mga kapatid. Be sure you are a born-again believer. Be sure that you are walking in the right path of God. Be sure that you are communicating with God with pure desire. Be sure that you are sharing the Word of God out of the abundance in your heart. Kasi habang puno ang puso mo, kapag ikaw nagsishare, hindi ka mababawasan. What you give cannot be deducted on your part. It will continue to overflow. Tanyo mga magulang, kahit anong gawin ng mga anak, magmamahal yan. Hindi yan mauubusan ng pagmamahal. Pero mga kapatid, darating din na mawawalan siya ng buhay. At pagkatapos nun, ibang usapan na yan. Huwag natin hintayin na ang grasya at pag-ibig ng Diyos ay matapos habang buhay pa tayo. Kapatid, sa impyerno, wala nang pagbabago eh. Wala nang kahabagan. Godless, hopeless, useless. Ano pang less? Restless. Wala kang pahinga. Kaya ngayon pa lang, magpahinga ka na kay Lord. Sanayin mong nagpapahinga kay Lord. Yun ang totoong sabat. Yun ang totoong sabat, mga kapatid. It is not a cessation of work. Because work will never cease. But you can only rest. Bodily, physically, mentally, but there is also one rest, which is godly rest. Ay pong lahat ito ngayon. Pwede yung paki-share, pakibigay na yung ano,